Matthew 5 verse 3 says, God blesses those who are poor and realize their need for Him, for the kingdom of heaven is theirs. God bless those who are poor in spirit. Poor in spirit means they know that they need God. Yun ang the people who are poor in spirit. Tinanong ko yung wedding staff, kami ay nasa Tagaytay kahapon kasi nagkasal kami doon. At on our way there, I asked them, bakit ba kayo naging Christian? Ang malimit na sinasabi nila may nag-invite sa kanila. Sabi ko, oo, inimbita ka, pero anong nagtulak sa iyong hanapin ng Diyos? Sabi nung isa, longing po ako sa pag-ibig ng Ama. Sabi naman nung isa, ay dahil po sa community, meron pong community, merong fellowship, parang yung pickleball, parang gano'n. Sabi naman nung isa, dahil nakita ko ang himala ng Diyos nung gumaling si Mami. So, sabi ko, there is always one reason for everyone kung bakit sila pumupunta sa point na hinahanap nila si God. This is the reason why we look for God. Listen, ito na ang pinakabod na sasabihin ko. Because we know that there is something better. Better than what we have, or better than what the world can offer. Itong knowledge na there is something better out there ay inilagay ng Diyos sa puso nating lahat upang hanapin natin ang better. Kahit paanong tayo mo, kahit paanong sitwasyon mo, kahit paanong naabot mo, kahit paanong galing mo, kahit paanong natapos mo, kahit paanong ganda mo, anong ganda mong lalaki, kahit paanong yaman mo, you know that there is always something out there better. Better than what you are now. That is the reason kung bakit nadating tayo sa puntos na laging hinahanap natin ang Diyos. Dahil sa kabe-better natin, dadating tayo sa puntos, makikita natin ang best. Parang ganito, ako'y mag-aaral para pag nakapag-aaral ako, makakatapos ako, makakapag-trabaho ako. Okay, that's better. Pag nakapagtrabaho ako, ako'y matututo doon, I could start a business. That's better than being employed, having your own business. Pag ako ngayon ay mayroong business na, pwede akong mag-diversify. Meron ako isang business dito, dalawang business dito, tatlo dito. That's better than having one. Pag meron akong maraming business, conglomerate, pwede na akong makasama sa Philippines top 10. That's better. There is always better. Something better. Hanggang sa kabe-better mo, marating mo, kulang pa rin eh. Di ako satisfied. At makita mo kung anong hinahanap mo. Everyone is looking for God. At sinigurado ng Diyos ito, kaya inilagay agad ng Diyos sa puso natin ang realization na there is always something better. What made us know that there is something better? Ecclesiastes 3:11. He has planted eternity in the human heart. Tinanim ng Diyos ang notion ng walang hanggan sa puso ng tao. He has planted eternity in the human heart, but even so, people cannot see the whole scope of God's work from beginning to end. Kaya walang may dahilan ang tao pagdating sa langit. Kasi nilagay ng Diyos sa puso nating lahat ang walang hanggan. Meaning, alam natin ang walang hanggan. Alam natin yung better than what we have now. And God is expecting that you will seek Him. Dahil alam mo yung walang hanggan. Ikaw ba'y talaga naniniwala ito na lang ang buhay? I mean, parang hindi ko kayang paniwalaan yun eh. Ano yung kakain, magtatrabaho, tutulog, gigising, kakain, magtatrabaho, tutulog, gigising, kakain, magtatrabaho. Kaunting pause, babakasyon, uuwi, magtatrabaho, kakain, tutulog, gigising. Yun ba ang life?
Kung yun ang life, walang kakwenta-kwentang mamuhay dito sa mundong ito. Bakit pa ko sinilang? Why? Because your heart is looking for something better. Ito po ang reason kung bakit ang mga tao nagiging passionate kung saan-saan eh. Binubuhos nila ang puso nila kung saan-saan. Kanina may message ako na isang pastor na napansin ko, post na ng post tungkol sa politics. Sabi ko, Reb, ang passion natin ay si Jesus, ha? Alam mo naman niya, sabi, sorry po Ninong, i-delete ko na po, di ko po mapigilan na sarili ko eh. That's why we're looking for something we can put our life, our strength, our passion into. Kasi we want something bigger than we are. We want something na magbibigay sa atin ng meaning because we're looking for something better. At magugulat yung mga tao ngayon na pagkatapos nilang magpakalubog-lubog sa politika, magpakalubog-lubog sa negosyo, at the end, they are still looking for something better. He has planted eternity in the human heart. Itinanim kaagad ng Diyos ang realidad ng eternity sa puso natin. Kahit hindi nauunawaan ng tao ang mga ginagawa ng Diyos, nauunawaan niya that there is something better. Tingnan ninyo, walang gustong mamatay. Generally, ha? At basta mawala na lang na parang bula, na parang walang kwenta ang buhay. Pero dahil inilagay ng Diyos ang eternity sa puso ng tao, man knows that life continues. Hindi ito ang buhay lang. Ang mga lahi ni Abraham, ang pinagsimulan ng mga Israelita, sila'y namatay, nananampalataya na magkakaroon ng better country. Di ba they are a nation without land. Kasi simula-simulaan pa. God promised them a land in Canaan. They left Egypt, going there. Supposed to be 11 days lamang na travel. It took them 40 years. Nagpaikot-ikot kasi sa journey na yon, tinuro ni Lord kung sino siya sa mga Israelita. But the point is this, kahit ang tagal, ang mga Israelita ay nanatiling nananampalataya because Hebrews 11:16, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Ang mga nauna sa ating mga mananampalataya kay Kristo o sa Diyos, they are longing for a better, yan na naman, for a better country. Everybody knows that there is something better. Kaya tayo nakakatigil, nakakapanampalataya, may hope, because there is something better. Laging may pagsisimula ng tao sa paghanap nila sa Diyos. Lagi. At ito ay ang realization that they need God. Okay, sabihin mo sa katabi mo, Brad, sis, ulit, Brad, sis, wag mo akong kakausapin, makikinig ako, kasi mahalaga ang ituturo ngayon. Okay. Laging may pagsisimula ng tao sa paghanap nila sa Diyos. At nang itinanim ng Diyos sa puso natin, itong bagay na ito ang gumigising sa puso ng mga taong complacent, sa mga taong relax, sa mga taong baliwala ang mga bagay na spiritual. Ano yon? Ito yung realization that they need God. Ako, pag ako'y nag-share, iba't ibang anggulo eh. Pag ako'y nag-share ng salvation, isa sa mga sinasabi ko ito, ako'y pastor at ako'y nag-funeral service na sa taong pumunta kay Lord at the age of 95 years old. Meron din akong pinag-servicean na baby na 4 months old. Meron din namang 30-something. Anong ibig kong sabihin? Walang nakakasure ng panahong ititigil niya sa lupa. Anong ginagawa ko? Pinupukaw ko yung dineposito ng Diyos na eternity sa puso ng mga tao. Pinupukaw ko sila upang maunawaan nila na there is a life next to this life.
pinupukaw ko sila upang maunawaan nilang they need God. Kasi kapag ang akala mo ay ito na ang buhay, hindi mo kakailanganin ng Diyos. Bakit? Meron akong bahay, meron akong bubong, meron akong sasakyan, 3, merong SUV, may kotse, may van. Ang aking mga anak ay nakapag-aral na, may mga pamilya na, ayos na sila, ako na may malakas. Paano mo hanapin ng Diyos kung akala mo iyon na? Pero until ma-realize mo at mapaunawa sa iyo, you need God. God put eternity in your heart. This is not just the life. And you have to look for God who put that eternity in your heart. At pagkatapos, sasabihin ko sa kanila, kaya kailangan nating i-sure ang pupuntahan natin pagkatapos ng buhay na ito. And I pray and I hope that the realization of our need for something better will give us the desire to seek God. Kasi tanggapin na natin, ang dami mong makikita diyan, it seems they don't seek God. It seems para silang relax na relax sa buhay. It seems kayang-kaya nilang buhay na ito. It seems hindi nila kailangan ng Diyos. It seems okay na okay sila. Gayong alam natin hindi okay. Just a matter of time. Malalaman natin ang katotohanan ng eternity. Let me continue. Minsan, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ay pinadadaan ng Diyos ang mga taong ayaw lumapit sa Kanya sa proseso upang dumating sa realization of their need for God. Lahat pong naging Christian, lahat na lumapit sa Panginoon, started with this need, started with this realization, that they need God. Hindi ka pupunta dito kung hindi mo kailangan ng Diyos. Somehow napupukaw na sa puso mo na kailangan mo ang Diyos. At dahil sa pag-ibig ng Diyos, minsan, papahintulutan ng Diyos sila na dumaan sa sitwasyon that will make them realize their need for God. Di ba nyo napansin? Sino bang mas lumalapit sa Diyos? People who are poor in spirit. Matthew 5 verse 3. God blesses those who are poor in spirit. Or in NLT, it was interpreted as God blesses those who are poor and realize their need for Him. Poor in spirit. A person realizing his need for God. For the kingdom of heaven is theirs. Kung tatanungin ninyo ko, which season in my life has the most spiritual impact sa akin? Ano ba, pastor, ang season ng buhay mo na nagkaroon talaga ng matinding dating sa spiritual mo? Maaaring mag-i-expect ka na sasabihin ko, ito yung pag-iyak ko sa tindi ng presence ni God. Ito yung privilege ko na gamitin ni Lord na sa mga guesting sa churches dito sa Pilipinas at sa abroad. Ito yung mga pagkakataon na ginamit ako ng Diyos upang pagalingin ang may sakit. Ito yung ginamit ako ng Diyos upang mapalaya ang isang tao na inaalihan ng masamang espiritu. Ito yung mga time na ako'y ginamit ng Diyos upang magbigay ng accurate prophecy, word of knowledge, perform miracles. Maybe some people will expect those answers from me. O some other will expect na sasabihin ko, ito yung season na nung ang church ay lumago. Coming from a small church ay lumago. Ito yung season na nagpapagawa na tayo ng building, pinapalaki na. No! The season in my life which has the most spiritual impact sa akin was when I was broken. Actually, ang title ng aking pinipreach sa inyo ay Broken. Bakit bang hirap minsang imbitahin? Bakit, hindi nyo napapansin, bakit minsan imbita ka na ng imbita? Ba't ka hirap nilang imbitahin? Parang yung humihila ka ng bayawak sa hirap imbitahin, Isa lang ang sagot dyan. Kasi they think that they don't need God. Bakit ka sasama sa invitation kung ang feeling mo, hindi mo naman kailangan ang pupuntahan mo?
At kung sumama man, siguro mag-i-start sa pagbibigyan lang yung nag-imbita. Alam mo ba na ang paglapit sa Diyos ay pagtanggap na you need Him? Kung ang sino man ay hindi nangangailangan ng anuman, siya'y payapa, wala siyang pangangailangan sa peace of mind, biniyayaan siya ng asawa, ang babae na kung saan ay binibigyan siya ng environment, ng peace. Kaya gustong-gustong umuwi ni Adan kay Eva. Maaaring hindi ka nangangailangan ng anuman, hindi ka nangangailangan ng healing kay malakas. Hindi ka nangangailangan makaahon sa kahirapan dahil ikaw ay mayaman. Hindi ka nangangailangang makawala sa lungkot kasi ang saya-saya ng pamilya nyo o makalaya sa anumang pain. Kung ikaw yon, tell me, gugustuhin mo pa bang lumapit sa sino mang sinasabi sa iyong kailangan mo? Ay, ang feeling mo, wala ka namang kailangan, hindi mo naman kailangan eh. Kaya ito po yon. Sila na ang feeling ay hindi gaanong kailangan ng Diyos, ay hindi lalapit sa Diyos. Now, pagpalagay ng mayroon kang pangangailangan, pero may inaasahan kang iba, may sinasandalan pa, hindian mo pa rin ang bawat imbita sa iyo ni Lord. Hindi naman po si Lord nag-iimbita. Hindi. Pag may taong nag-imbita sa iyo na umattend dito, si Lord ang nag-iimbita. Ano ka namang mapapala na nag-iimbita sa iyo? Kaya ka iniimbita kasi yung nag-imbita ay tumanggap ng pag-ibig sa Diyos, nagkaroon ng realization ng need niya kay Lord, tumanggap ng pag-ibig kay Lord, at dahil tumanggap ng pag-ibig kay Lord, gusto rin ibigin si Lord, at ang sabi ni Lord, ibigin mo ako sa paraang ito. Ano yon? Go, make a disciple of all nations. Kaya may nag-iimbita sa iyo kasi tumanggap siya ng pag-ibig, at ang gusto niya, matanggap mo rin yung pag-ibig na yun ang gagaling sa Diyos. Yun lang yun. Pero kaya, hindi ka pa sumasagot sa invitation, hinihindian mo pa rin ang bawat imbita sa iyo ni Lord para mapalapit at makilala ka, it could be, may sinasandalan ka pa eh. May naasahan pa eh. Nandyan si Papa, tutulungan niya ako. Ang aking mga connection, I helped them before, I am expecting they will help me now. Meron ka naasahan eh. Kung sa pangangailangan mo ay wala ka ng maasahan at dinala ka ng Diyos sa puntos na wala na talaga, na yung mga inaakala mong maasahan failed you, dito ka lang magiging desperate enough to seek God. Kaya lahat ng mabibigat na pagsubok na hinayang ng Diyos na daanan mo, na magpapakita ng iyong kahinaan, ay opportunity para ikay mapagpala ng lubos. And let these situations humble a person enough to seek God. Alam mo, sayang ang problema na dinadaanan natin kung hindi ka nito pinakumbaba, sapat upang hanapin ng Diyos. Sayang. Sayang yung pain na yon. Sa aking Christian journey, I would say, nagsimula ang tunay na paghanap ko sa Diyos, yung tunay when I failed in business. At a very young age, wala namang negosyante sa amin eh. Ako nag-start mag-business. Imagine what that thing will do to a young person na full of self, proud. At a very young age, ako'y nagbi-business, lending investor, nagpapautang. Natanggap ng investment, pinautang sa iba. At a very young age, palubog na ako ng palubog sa utang. Ang tinatanong na lang hanggang saan ko kakayanin. Kasi, yung uri ng business na yan, kailangan ka magpakita ng image na ikaw is stable para hindi mawala ang confidence ng mga investors mo. Ang problema, it happened on that time na may mga nag-i-invest sa akin in dollar. At ang dollar noon ay ang exchange rate noong binigay sa akin ay 20 pesos. 20 per dollar. 20 pesos.
After a year yata o a year and a half, 36 na. Kahit kumita ako, pag sinoli ko, lugi ako. Naalala ko ang sinabi sa akin ni Brother Bod, nung inamin ko na sa family na bankrupt na ako, ang sabi niya, bakit di mo sinabi agad? Nag-uusap kami ni Melody noon. Sabi namin, kung itinigil natin ang negosyo, just a year before, hindi pa malaki ang utang, kaya pa natin bumawi. Pero bakit hindi ko itinigil? Hindi ko talaga ititigil kasi ang feeling ko, kaya ko. Yun ang akala ko. Hindi pa ako basag. Kaya ko. Nakatayo pa ako. Wala pa sa puntong tatanggapin ko ang kahinaan ko. I really need to be broken. Until my mentor sa business na ito, when I was starting the lending investor business. By the way, yung business na yon ay nag-diversify pa kami ha. Kami nag-jewelry business, nag-1 hour photo. Until my mentor, when I was starting the lending investor, siya yung mentor ko. I look at him na very bright, very smart. Committed suicide dahil sa pressure ng malaking utang. Natauhan ako. This man was better in business than me. And I decided, yun na, ang realization, I must lower my pride, which kept me operating the business even at a loss. I must go to my investors and inform them that I cannot pay the monthly interest anymore. And accept any words that they will say, accept the humiliation of saying that I failed. From a prideful young man to a defeated soul. A man who is full of himself into a man with nothing. Finally, I am broken. Surrender na kay God. Iba pa po ang seeking God sa surrendering kay God. Iba pa yon. Seeking might bring you to surrender, but seeking is not surrender. Ito ang kinatatakutan ko noon. Ano yon? Na I lose control over my life. Gusto ko akong may control sa buhay ko. I can do this, I can do that. Meron akong plano, itong aking direksyon. Pero ngayon, dahil ako'y broken na, wala na yung proud ito, wala na yung kayang-kaya ko ang mundo, kayang-kaya ko ang buhay. Ngayon, bahala ka na Lord kung saan mo ako dalhin. At sunod-sunod pang breaking ang naranasan ko. The next season in my life na may malaking spiritual impact sa akin, ay nung ako ay ginawang pastor. Hindi ako nag-apply maging pastor. Hindi ako. Because I know I cannot be a pastor. Nag-stammer ako eh. Pero ginawa akong pastor. At panibago na naman itong breaking. Akala ko broken ako eh. Hindi pala. Kahit ako'y tumigil ng mag-business noon, may desire pa rin akong mag-business. Nagbebenta pa rin kami ng alas kahit pa konti-konti. Nagtatry pa rin bumawi. Pero nung magpapastor na ako, kung may konti pang natitirang pangarap sa buhay, ay totally nawala na. Nagpapasalamat ako sa Diyos, sa mga pastor, maybe some are listening. Nagpapasalamat ako sa mga pastor na masaya nung naging pastor. Ako hindi. Ako'y napakalungkot. Because at that moment, sinuko ko na lahat ang pangarap ko. You know, ang mga lalaki, kami may mga pangarap, hindi lang sa aming buhay, kundi sa pamilya. Meron din kaming pangarap to build, to provide, to protect. Yan ay nasa DNA ng lahat ng lalaki. And all those dreams, wala na. Kaya ano kayo nagpastor, sobrang lungkot ko. Para kang ramdam ko ko'y dadalhin na sa South Africa o dadalhin ako sa Sinuko ko na lahat ang pangarap ko. Ready na akong dalhin ni Lord kung saan man. Another set of breaking.
There was a time na pinag-uusapan ni Bishop na ako ay dalhin sa Mandaluyong. Ako ay pastor na sa Rosario, dadalhin ako sa Mandaluyong. Alam mo ba yung broken at the point na ikaw ay surrendered? Kasi may mga broken pero hindi surrendered eh. Ako'y broken na surrendered. Ibig sabihin, Lord, bahala ka na. Dalhin mo na ako kung saan. Di kami nag-ready ni Pastora Melody. Kababata pa ni na Denise, elementary pa yan. Ready na kami ma-approach sa Rosario. Nag-iisip na kami, sasabihin natin sa daddy doon sa Sampaloc, titira tayo sa isang room, ipa-aircon na lang natin yung isang room, di doon tayo, lilipat natin ng school. Nagpaplano na kami. Bakit? Surrendered na nga eh. Wala na yung proud ito. Wala na yung itong dreaming for something bigger. No, surrendered na. Kapag may gustong gawin ng Diyos sa buhay mo, there will be seasons of brokenness. Ang akala ng iba ay sila'y broken kapag sila'y nalulungkot, umiiyak. No. Ang kalungkutan ay hindi pa brokenness. Broken ay kapag dinala ka na nito sa total surrender kay God. Akala ng iba dahil sila'y nag-iiyak na, sila daw ay broken. Hindi ka broken. Bine-break ka pa. Ang broken, yung tumigil na ng pag-iyak. At Lord, do what you want. That person is already broken. Kalahati pa lang ng proseso ang realization that you need God. Kailangan dalhin ka rito sa sunod na level. Ikaw man ang dahilan ng pag-iyak mo o iba mang tao, hindi ka pa broken unless dumating ka sa puntong pinagkakatiwalaan mo na ang Diyos sa lahat sa buhay mo. Parang ganito, Lord, matanggap ko man o hindi, mangyari man o hindi, makita ko man o hindi, nagtitiwala ako sa iyo. That is broken. Ang kabayo, kapag ito ay bago pa lang, let's say, galing sa wild, yan ay wild yan. Ang kabayo po, yan ay biglain at matatakotin. Walang mabuting bagay na magagawa ang kabayong ito unless that horse is broken. Kaya bine-break yan. Ginagawang obedient at loyal sa may-ari. Mahaba at matagal na proseso. Pero everything starts sa pagsanay sa kabayo sa presence ng trainer hanggang sa siya'y magtiwala sa trainer. Hanggang pumayag si kabayo na malagyan ng headgear sa ulo or bridle. Malagyan ng saddle sa likod at masakyan ng trainer. It takes time. Ang gagawin ng trainer, sasanayin lang muna siya sa presensya ng trainer. Lalapitan ng kabayo, hinahaplos-haplos ang kanyang buhok sa likod. Gayun lang ng ganon. Para masanay ang kabayo na he is safe. Pagkasama si trainer. Tayo man ay ganon din. Pag binebreak tayo ni Lord, ipaparamdam ni Lord ang kanyang presensya sa iyo. Hanggang sa masanay ka sa presence. Pero unti-unti, idadaan ka niya sa training. Ibe-break ka niya. Breaking means to bring the horse into submission, into obedience. Tayo may ganun din. Binebreak tayo. Kasi kung hindi tayo be-break, napaka-independent-minded natin. Hindi natin nahanapin si God. Kaya mo eh. May mga tao, sabi nila, Pastor, ayaw ko dyan sa church niya. Bakit? Gusto ko dito. Bakit? Mas madali dito eh. Bakit? Dito kahit magkasala ako, umpisa lang ako, okay na. Parang dito, mahirap dito eh. Parang, sasabihin ako sa iyo, walang mahirap sa taong surrendered kay God. Mahirap lang yan kung lumalabang ka pa. Napakahirap. I know that. I was in that situation before. And there is still a moment in my life now na ganun pa rin. Tayo man ay ganun din. To break us means to bring us to a point that we trust God totally. At pagkatiwalaan ng Diyos anumang ginagawa niya sa atin, knowing deep in my heart that God is in control, kahit hindi natin maunawaan ang nangyayari. Halimbawa, isang mag-asawa,
Yung kanyang asawa, hindi niya maunawaan. Lagi na siyang nasasaktan sa kanilang relasyon. Pero itong asawang ito ay nakakilala sa Panginoon at tumanggap siya ng assurance. At ngayon, sinasabi niya, I know God is in control. Maaari ang nakikita ko, hindi pa maganda, pero God is in control. Why? Because I surrendered my life to Him, and now I know He is the one holding the wheel. Siya ang humahawak sa manibela ng buhay ko, and I am totally surrendered sa Kanya, and He is in control. With that feeling, with that realization, mag-iiba ang tingin mo sa mundo. Mag-iiba. Hindi ko malimutan yung isang testimony of a very anointed man of God. Nalimutan ko yung pangalan ng man of God eh. I don't know kung si Wigglesworth eh. Anyway, unang naging Christian yung babae. Nag-a-attend siya ng prayer meeting, ay ginagabi. Ito ng mga asawang lalaki, galit. Ayaw na yung mga pupunta-punta sa church. Punta ng punta diya. Pukuhanin lang yung pera mo. Alam kong walang nag-iisip ng ganyan dito, no? Baka sa iba. Ngayon, umaattend pa rin yung babae. Ganito kasi ha, pag ikaw ay hindi nanindigan sa pananampalataya mo, hindi mo maaakay ang pamilya mo. Kasi wala naman nakitaan sa iyong tigas eh. Sabi nung isa, ako i-attend sa church pag umattend ng asawa ko. Umattend ka muna. Ipakita mo kung paano a life na pinili ng Diyos. Okay, itong istorya. Gabi, wala pa, nilak nung asawang lalaki ang pinto ng bahay. Hindi pinapasok. Yun po nasa lugar na malamig, nasa Europe area. Hindi ka pwedeng nasa labas ng bahay, ang lamig. Alam mo, ang ginawa ng babae, umupo lang siya doon sa porch. Hanggang sa nakaupo na sa sahig, nakatulog na. At eto ng lalaki, umaga na nagising, kukunin niya ang newspaper na dinideliver. At pagbukas niya, ay nandun ang kanyang asawa at nakaupo at natulog. At siya'y tumayo at sabi ng asawa, hinalkan ng asawa, hello my dear, I will prepare breakfast for you. Walang galit, walang ano. With that testimony, yung kanyang asawang lalaki, finally came with her, attended the church, and became a man of God na talagang ginamit ni Lord ng gusto. Kung ikaw na nagsasabi, ako'y a-attend lamang pag umattend ang aking asawa o attend lang ako pag umattend itong aking kung sino man, no. Ikaw yun. Hindi sasama sa'yo ang sino man kung hindi ka naninindigan sa iyong pinapanampalatayanan. Let me continue. Madaling magsabing nagtitiwala sa Diyos kapag walang need na pagkatiwalaan siya. Matthew 19:23. Then Jesus said to His disciples, I tell you the truth, it is very hard for a rich person to enter the kingdom of heaven. Rich person means anyone na may inaasahan. Rich in money, ay matinding asahan niyang pera. Rich in brains, madaling asahan ng talino. Rich in connections, madaling asahan niyang maraming friends, That's why people, they join organizations. They join community. They join groups, sports. Why? To connect. May kilala nga ako siya napakalaki ng poultry sa Lukban. Noong daw sila'y nag-aral, pinapasok siya ng kanyang ama sa Chinese school. Di naman siya Chinese. Sabi nung ama, para magkaroon ka ng connection. Rich in physical strength, rich in influence, at itong mga taong itong rich in something ay napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Bakit? May pinagmamalaki pa yan. Paano ba nagsimula ang gospel o yung mabuting balita? Ito'y magsisimula kung maunawaan mo na tayo'y may problema. Na wala na tayong katuwirang makapasok sa langit. When I share the gospel, I always start like this. Sasabihin ko, kung ang gusto ng Diyos ay relasyon, ang binigay ng tao ay relihiyon. At ang gusto ng Diyos na relasyon ay very close one.
Ang problema, hindi siya pwedeng makipagrelasyon sa tao kasi ang tao may kasalanan, siya'y wala. And then minsan mag-i-illustrate pa ako, nakikipag-friend ako to someone. Pwede ba tayo friend na? Sasabihin, yes. And then I would say to them, bakit kami naging friend kaagad? Bakit hindi kami humingi ng kondisyon sa bawat isa? Because level lang kami. Pareho kaming nagkasala. Pero kay God, makikipagrelasyon ka? Hindi pwede. May kasalanan ka, siya'y super banal. At mababasa mo sa Old Testament, lahat ng na noon ang presensya ng Diyos ay nasa isa lamang arko, nilalagay sa templo. Kung ikay hahawak doon, mamamatay ka. Because holiness kills. Hindi pa pwede makipagrelasyon sa Diyos, patay tayo. May kasalanan tayo eh. Ano ngayon ang ginagawa ko? Sinasabi ko na may problema tayo. Para naman, by God's grace, magkaroon ng realization na we need God. May problema tayo. Kasi yung iba pinagmamalaki, relihiyon eh. Ay ako hindi na ako magpapalit. Wala namang problema eh. Huwag kang magpalit, pero hindi yan ang magdadalsay sa langit. Walang relihiyong napako sa krus. And then sasabihin ko sa kanya, heto yon. Yung problema ng kasalanan, sinolusyonan niya ng Diyos. Kasi hindi mo kayang solusyonan. Kasi laging sasabihin mo, magpapakabuti ako. Hindi mo naman magawa eh. At kahit magpakabuti ka, may nagawa ka ng kasalanan. They don't cancel each other. So hindi mo maipagmamalaki kay Lord ang kabutihan mo. Kaya si Lord ang gumawa ng solusyon. Ipinadala niyang kaisa-isahan niyang anak upang mamatay at siya ang magbayad ng kasalanan mo. At nung siya nakapako sa krus, kinuha ng Panginoong Hesus ang kasalanan mo at nilagay sa katawan niya. At kasabay noon, ibinigay naman ng Panginoong Hesus ang kanyang katuwiran kasi hindi tayo nakapamuhay ng banal, tayo nagkasala. Pero siya namuhay ng banal sa lupa at yun ang binigay sa atin. Yun lang ang paraan. Hindi ka magiging banal sa pamamagitan mo, ang tanging paraan ibigay sa'yo. What am I doing? Pinapakita ko na they need God. Dito nagsisimula ang gospel. Hindi mo tatanggapin ang Panginoong Hesus kung ang akala mo hindi mo siya kailangan. Oh, I pray, pumunta sa puso natin na kailangan natin ng Diyos. Dahil hanggat hindi mo kailangan ng Diyos, na kahit hindi mo tanggapin pero ang iyong buhay ay nagpapakitang parang hindi mo kailangan ng Diyos, pwedeng padagdag lang siya. Hindi mo hanapin si God. Pero huwag kang mag-alala. God loves you so much para pabayaan ka. Kaya gagawa siya ng sitwasyon para dumating ka sa puntos na maunawaan mong kailangan ko ang Diyos. Ang pagiging broken ay kailangan upang tumanggap ng pagpapala. Ay. Let me read to you itong isang pangyayari. Lucas 18 verse 9 hanggang 14. Story to kaya ano. At kanyang sinalita naman ang talinghagang ito sa nagsisiasa sa kanilang sarili, na nagpapanggap na sila'y matuwid at pinawalang halaga ang lahat ng mga iba. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa na may maniningil ng buwis. Okay, ang Pariseo, ang mga religious leaders nung una, ang maniningil ng buwis, ang kinamumuhian ng community noon. Kasi naniningil sila ng buwis sa mga Israelita at binibigay sa Romans. Verse 11. Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, ng mga manglulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Oh, ang taas. Verse 12. Makaluwa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Verse 13. Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikay mahabag sa akin na isang makasalanan. And verse 14, sinasabi ko sa inyo, nanaog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa sa isa. Sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili, mabababa. Datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili, matataas.
Anong, anong, anong lesson doon? Anong point? Hanggat ang pangangailangan mo sa Diyos ay hindi tunay, katulad ng Pariseyong ito, di naman niya kailangan ng Diyos. Bakit? May pinagmamalaki siya. Ako po ay nagtatites, ako po ay nagpa-fasting 2 times a week. Hindi po ako katulad nitong mga adik, mga ngalunya, hindi po katulad niyan. Salamat po. Pinagmamalaki pala niya kanyang mabubuting gawa Samantalang yung tax collector, kaawaan mo po ako, Panginoon, kahabagan mo ako. Walang may pagmalaki. Lumalapit siya sa Panginoon na siya hindi lamang broken, siya nothing. At anong sabi ng Diyos? Yung dalawa ay bumalik sa bahay na yung isa ay ibinababa ng Diyos at yung isa itinataas ng Diyos. At sino itinataas? Siya na dumating sa puntos na kailangan niya si God. Alam niya yun. I pray, dalhin tayo ni Lord sa point na yon. And please, wag naman yung titignan ng iba na katulad ng Pariseyong yon. Lord, maraming salamat. Iba ako, hindi katulad nila, magiinom. Lord, salamat. I'm a better person, hindi katulad nila. Why? Because dapat ang ating thinking ay ito, Lord, kahabagan mo kaming lahat. Kahabagan mo kami. Kailangan ka namin. Ilagay mo sa puso namin ang realization that we need you. Alam mo bang lahat ng adik? Lahat ng lubog sa kasalanan? They need God, hindi lang nila alam. Bakit po? Kasi akala nila doon nila makukuha yung hinahanap nila. Sa totoo lamang not to put them down. Mahal ko nga sila Kaya ako nasama ko sa kanila ng walang judgment. I love them. Because I was once doing what they do. Mababait na tao ang mga yan. Kaya yung nag-aabot ng alak sa iyo kasi good manners and right conduct yun. So mag-iinom. Pag di ka nagalok, masama kang tao. Manyapat ng iniinom, makalan. Hindi na nag-abot hindi na nag-alok Ang sa kanya yung makalan, ang binigay sa akin, Jane. Sabi nung isa, katindi ni Pastor, mga illustration ni Jeanette, tsaka ano. Why? Because I love them. I don't look down on them. I could be their friends. At hindi nila mararamdaman sa akin, ginadjudge ko sila. Of course, I will not drink with them. Ang sa akin, mas masama. Coke. I want make them feel, I will be with them. But in my heart, I love them so much. And I am waiting for the time that they will realize they are actually seeking God. Akala lang nila, doon nila nakikita sa pleasure, sa saya. Salvation is what we need. Kung may pinagmamalaki ka pa, He will break you. Hanggang maunawaan mong ang pinagmamalaki mo hindi pala pwedeng asahan. Minsan may dinaraan ng matinding pagsubok. It is to break you. Huwag mo itong labanan. Kusang titigil ang pagsubok kapag nagawa na dito ang purpose nito. Problems are servants of God. Ang itanong kay God, Lord, reveal to me what area in my life needs breaking para matigil na ang pagsubok na ito. Kaya yung pagsubok ay diretso pa. May area ng buhay mo nagre-resist ka diretso yan. Mahal ka ni Lord Until dumating ka sa point na ikaw ay broken and surrendered. Lord, ayaw ko na. I need you. Alam mo, again, I don't condemn you Ikinaunawaan ko. Galing ako doon Darating ang time, susuko mo yung lahat ng mga lifestyle na hindi gusto ni Lord. Susuko mo yan kay Lord. Darating ang time. Magpatuloy ka lang. Hindi kita pine-pressure, dahil hindi kita kayang baguhin. Ang kaya ko lang ay mahalin ka at ilapit ka kay Lord. Pero si Lord ang kikilos. Si Lord ang kikilos. Ulitin ko hindi ka broken kung umiyak ka lang. Na-broken ako dun Broken ka kung na-break na ang will mo. The measure of pain is directly proportional
sa ating stubbornness. Lord, bakit mo hinayaan mangyari ito? Sakit, ang sakit. Alam mo kahit masakit, iya'y kasukat ng tigas ng ulo mo. Sakit mo naman magsalita, Lord. Pastor, oo. Bakit ang pagsubok niya, konti lang? Bakit akin ang laki-laki? Kasi mas matigas ang ulo mo. Alam ni Lord kung anong nga hayaang dumaloy sa'yo, dumaan sa'yo. Because God will not waste a hurt. Anong ibig sabihin? Hindi naman siya narcissist, hindi naman siya sadista na gustong pahirapan ka. No. Problems are God's tool to make you Christ-like. Ang ihahayaan lang niyang madaanan mo is enough para dumating ka sa realization that you need God. Not to hurt you. Ba't po ang tindi? Matigas ka, ulo mo. Anong gagawin ko? Ay, sumuko ka na. Tama ng laban. Huwag kang gumaya sa akin. Ang tagal kong nagre-resist kay Lord. Kaya ang tindi-tindi. Laki-laki ng utang ko. Dami kong narinig na masasakit na salita. Huwag mong papupuntahin dito sa ito. Kahit magpantayan pa ako. Noon di ko maunawaan yun. Pantay naman ang patalagi. Ano ba yun? Dami kong narinig na masasakit na salita. Ay, alam mo ba kung ba't nangyari? Kasi tigas ng... Ang proud ko. I have to be broken. Kaya ngayon sa pagalingan, panalo ka na sa akin. Wala na. Broken na ako. Ano kaya pagmamalaki ko? Barako ka. Talaga naniniwala ko. Ako hindi. Matalino ka. Talagang matalino ka. Ako hindi. Bakit? Asang-asa na lang ako kay Lord. Wala akong may pagmalaki. And then, I have a very wonderful news to you. Si Lord napaka-bait, napaka-gracious sa mga mapagpakumbaba, sa taong broken who surrendered his life to Him. Hindi naman niya gustong basta sumuko ka eh. Gusto niya sumuko ka para mapagpala ka. Kasi hindi kanya mapapagpala kung ang yabang-yabang mo. Kung ikay nakikipagpaligsahan sa Diyos. Kung ang tindi-tindi ng will mo, independent mind ka talaga. Hindi kanya mapapagpala ng tunay na blessing. Lahat ng mga hinihingi ko noon, nang akala ko'y makukuha ko sa paraang alam ko, God gave it to me. Marami nagmamahal sa akin eh. Dami nagmamahalan. I thank God for that. Yung pagmamahal na hinahanap ko noon, saan? Sa barkada, sa ano, ganyan. Binigay naman ni Lord eh. Sa kanya naman nakakitang nag-usap-usap yung mga iyan. Nag-chip in. Para ibili ako ng Mercedes-Benz. Kung alam ko lamang, grade 2, nagpastor na ako. Sasabihin naman ng iba, at tinan mo yung pastor na yun, naka-Mercedes-Benz. Ay maganda, sabi na aking bayaw. Nasaan kasi parang badong. Sabi doon sa mga nagsasalita, ay di magpastor ka rin. Hindi na ako nababader sa ganon. Because they will believe what they want to believe. Ba't ko'y pagtatanggol sa sarili ko? I have a God na siyang nagtatanggol sa akin. Nakilala ko si Jesus noong 1981. Pero after a year and a half, lumayo na ako sa Kanya. Ang dahilan ko ay hindi ko kaya ang Christian life. Ano bang hindi ko kaya? Ang sumunod. Ang gawin talaga si Jesus na Lord. Ang naisin siya at kilalanin siya ng higit kaysa dati. Lumayo ako kay God for around 15 years. Kaya you can imagine what will it take para pasukuin ako. 15 years na nagre-rebelde, ay alam ko ng katotohanan. 15 years na I am looking for pleasure, for love, for security, for whatever I'm looking. Hindi ko na alam kung anong hinahanap ko. 15 years. Ano sa palagay mo? Ang gagawin ni Lord, ay padadaanin ako sa talagang dagok ng buhay. Kasi ang hirap kong pasukuin eh. Sasabihin ako sa inyo ha, baka kayo nagtatanong, Pastor, lahat ka po'y padadaanin diyan sa kanyang mga problema para mapalapit sa Diyos. Hindi. Ang gawin mo, una pa lamang sumuko ka na. Naglalakad ka pa lamang, nasa may akasya ka pa lamang, sumuko ka na. Lord, suko ako.
Huwag mo nang ipilit ang gusto mo. Tao ka lang. Huwag kang magmalaki. Kahit anong yaman mo, anong galing mo, anong talino mo, anong taas mo, tao ka lang. Haharap ka sa Diyos. Kaya malayo ka pa. Suko na. Hindi po, ako po'y makisig. Ako po'y matikas. Ako po'y lalaki. Macho. Pipitsugin ka. Diyos ang kaharap mo. Hindi mo kaya lahat. Anong pinagkakatiwalaan mo? Anong pinagmamalaki mo? Pera? Isang ganyan lang, pwedeng mawala yun. Kat. Lakas? Isang ganyan lang, pwedeng mawala yun. And then, hindi ka pa susuko sa Diyos. Salamat sa biyaya ng Diyos at hinayaan ni God akong dumaan sa matitinding problema kaagad. Ang tagal ng pagbasag ay depende sa ating resistance sa Lordship ni Lord. Kaya if ever may dinadaanan kang problem na parang matagal na, suriin mo lang, tanungin mo sarili mo, sumuko na ba ako kay God? Have I come to a point na I trust Him enough to obey and follow Him? Or ako pa rin ba nagpapasya kung anong maganda, tama para sa akin? The beginning of hardship of mankind is when man decided to be independent from God. Sabi ng Genesis 3 verse 6, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave to her husband who was with her, and he ate it. Nagsimula ang pagdurusa ng tao noong nagsimula ang taong mag-isip na kaya niyang mabuhay nang hindi sumusunod sa Diyos. If I know then what I know now, kung alam ko noon ang alam ko ngayon, pasasalamatan ko si Lord sa problemang hinahayaan niyang daanan ko. I remember nung pinupuntahan ko na ang mga investors ko, one after another, to humble my big self and accept the failure, ay umiiyak ako sa sasakyan. Hinahampas ko ang manibela. And with paninisi, tinatanong ko si Lord, Lord, ito ba ang gusto mo mangyari sa akin? Ito ba Lord? Ito ba Lord? Sinisisi ko si Lord. Pag tinitingnan ko ngayon, nakikita ko tayo para tayong bata. Hindi naman natin alam lahat. Hindi natin alam na ginagawa yun ni Lord dahil mahal niya tayo. Para tayong bata. Daddy, ito ba ang gusto mo? Hindi ako bigyan ng ice cream. Tinitis mo ako. Ay anak, ang tonsil. Daddy, hindi mo ba naunawaan na yan yung paborito ko? Para tayong bata kay Lord. Sinisisi ko si Lord noon. Kung alam ko lamang noon, ang alam ko ngayon, ako'y nagse-celebrate. Baka ako nasa chirkap at ako nagtiti na doon. Oh, ba't ka nandito? Nagse-celebrate ako. Anong sinaselebrate mo? Nalugi ako. O yan ang sinaselebrate mo. Nakakatanggap ako ng masasakit na salita. Inaakusahan ako. Yay! Bakit? Dinudurog na ako. Inaalis na ang yabang ko. Inaalis na yung pwede ko ipagmalaki. Yay! Pero hindi. At that time, Lord, ito ba ang gusto mo? Ang laki ko pa rin. Ang taas ko pa rin. Now I understand. Kung sasagutin ako ni Lord noon, ay sasabihin niya, anak, yan nga ang gusto ko. Ba't ang sakit? Kasi kung masakit yan, sukat yan para pasukuin ka. Huwag nating sayangin ang problems na hinayaan ni Lord na dumaan sa buhay natin. Let pain do its purpose. Pain is God's tool upang dalhin ka sa point na tunay na hanapin si Lord. At ang pangako naman niya, everyone who seeks Him will find Him. Pain is God's tool upang dalhin ka sa puntong magtitiwala ka ng buong buo sa Kanya. At dumating na ako sa punto, dumating na ako doon. Lord, kahit saan mo ko dalhin, kahit baguhin mo ang buhay ko, baguhin mo ang aking associates, ang aking kaibigan, kahit mawala sila. Why? This life is not mine to live. This is yours. And I am yours. Alam mo ba kung bakit napakatindi ng dating ng kantang yun sa akin?
Kasi ako yun eh. The composer of that song, Ron Kinoli, had gone to the Lord recently. But the song ministered to me. Every time, pinapatunog ko yung kantang yun sa sasakyan, ako'y umiiyak. Sumisigaw ako sa loob ng sasakyan. Inuulit-ulit ko lamang yung word na I am yours. Kasi buhay na buhay. Kasi tagal kong tumakbo, tagal kong nagrebelde. Oh, I pray, dumating tayo lahat sa puntos na yon. Yung realization na you seek God, at yung puntos na sasabihin mo, Lord, I surrender to you. Na willing kang i-give up kung ano man ang iyong direction ng buhay mo because you think na yun ang tama. Pero now you trust God. And you know na kung saan ka dinadala ni Lord, yun ang tama at mas maganda sa iyo. You totally trust Him. At ako'y sakay na sasakyan, now hinahampas ko uli ang manibela, pero iba na. Hinahampas ko in worship to Him. Lord, Lord, ang buti mo. I am yours, suko ako. Suko ako sa iyo. Do what you want, Lord. Iyo ako. Pinagmamalaki ko sa Kanya. Iyo ako, Lord God. Iyo ako. And now, I pray that this song will be our song. Will be your song. Dahil dumating ka rin sa puntos na sinabi mong, Lord, iyo ako. Iyo ako. I testify today of your goodness to me, Lord. I testify today you've been faithful to your word. For you've been so good to me. I'm yours exclusively. That's why I testify today. I testify today of your goodness to me, Lord. I testify today you've been faithful to your word. For you've been so good to me. I'm yours exclusively. That's why I testify today. I'm yours, Lord, I'm yours. I'm yours, Lord, I'm yours. For you've been so good to me. I'm yours exclusively. That's why I testify today. I'm yours, Lord, I'm yours. I'm yours, Lord, I'm yours. For you've been so good to me. I'm yours exclusively. That's why I testify today. I'm yours, Lord, I'm yours. I'm yours, Lord, I'm yours. For you've been so good to me. I'm yours exclusively. That's why I testify today. I'm yours. Lord, I'm yours. I'm yours. Lord, I'm yours. For you've been so good to me. I'm yours exclusively.
That's why I testify today. I'm yours, Lord, I'm yours. I'm yours, Lord, I'm yours. For you've been so good to me. I'm yours exclusively. That's why I testify today. I'm yours, Lord, I'm yours. I'm yours, Lord, I'm yours. For you've been so good to me. I'm yours exclusively. That's why I testify today. I'm yours, Lord, I'm yours. I'm yours, Lord, I'm yours. For you've been so good to me. I'm yours exclusively. That's why I testify today. Lagi tayo may pagbibigyan ng buhay natin. Pwedeng ibigay mo sa negosyo. Pwede mong ibigay sa pamilya. Pwede mong ibigay sa career. Pwede mong ibigay sa education. O sa hobby, sa sports. Pero meron ka lang isang pagbibigyan ng buhay na kayang magbalik ng iba pang bagay sa iyo. Basketball will not love you back. Wala akong nakitang negosyong yumaya po sa iyo. Wala akong nakitang kahit pa pamilya na willing magpapako sa krus para sa iyo. Si Jesus lang na kung sa Kanya mo ibibigay ang buhay mo, saka mo palang matatagpuan ang tunay na buhay. And I pray that we will come to the point na after realizing that there is something better out there and really realizing that we need God, we will come to a decision na gawin siyang Panginoon. Let me pray for you. Father God, here are your children, your family. Iba't iba po ang level ng aming pagsuko sa iyo. Iba't iba ang level ng kilos mo sa amin. Kung ano man pong antas yon, Panginoon, I pray, biyayang malaki para sa lahat, na ito ay matanggap at maunawaan na dinadala mo lang ang bawat isa na mapalapit sa iyo dahil ikaw ang kailangan namin. I dedicate each one to you, Lord God. Lalo pang ma-develop ang relasyon namin sa iyo. Lalo pa kaming mag-mature sa knowledge of you. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. If you will bring a person doon sa Calvary at ipakita mo ang isang taong nakapako sa krus at sasabihin mo sa kanya, yan ang aking Diyos. Alam mo, sasabihin ng taong yon, there's nothing lovely in Him. So gross. Pangit tingnan. Ang mukha ay balot ng dugo. Ang katawan ay halos mabasag na. Anong maganda sa Kanya? At sasabihin mo, because when I look at Him, I see grace
I see beauty, the beauty of His love. Isang Diyos na nagpakababa, isang Diyos na nagpakahirap, isang Diyos na iniwan ng langit para sa tao. Anong maganda sa Kanya? Anong maganda sa dugo, sa buong mukha? Anong maganda sa may koronang nakapatong sa ulo? Anong maganda doon? Ito ang maganda. Sana ikaw ang naroon, pero kinuha niya ang tayo mo at siya ang nagdusa para sa iyo. Yun ang maganda. Yun ang maganda. At ang sabi ng nakapakong yon, sa gabi bago siya magpapako at bayadan ng kasalanan natin, tinipon niya ang mga disipulo at sinabi, gawin ninyo lagi ito sa pag-alaala sa akin, na ibibigay ko ang aking buhay para sa inyo. Gawin nyo ito lagi, alalahanin ninyo ako. Habang kumakain sila, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos at pagkatapos, hinati-hati niya ito at ibinigay sa mga tagasunod niya. Sinabi niya, kunin ninyo at kainin ito ang aking katawan. Pagkatapos, kumuha siya ng inumin, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito. Dahil itong aking dugo na ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng maraming tao. Katibayan ito ng bagong kasunduan ng Diyos sa mga tao. Kaya when you look at the cross, you gaze into His loveliness. You gaze into His holiness. Alalahanin mo lagi, ha? Alalahanin mo. Huwag mong kakalimutan. Ang buhay mo hindi sa'yo. Yun ay pag-aari noong nakapako sa krus na namatay para sa'yo. Now, sabihin mo, O Panginoong Jesus, Ikaw ang aking Diyos, Ikaw ang Panginoon ko, Ikaw ang tagapagligtas ko. Tinatanggap ko po kayo. Nagtitiwala ako sa inyo. Ako'y sa'yo. Let's eat the bread that symbolizes the body of Christ, and drink the juice that symbolizes the blood of Jesus.